Sabi ng Bebby. Dati, si Wei Cheng Sao sa akin. Ganon din kabait at maalaga. Pero ngayon, ibang tao na ang may-ari ng pagmamahal na yun. Kami ni Wei Cheng Sao, mag-asawa ng bata pa. Nagsimula sa wala. Nangako si Wei Cheng Sao. Ako lang ang mamahalin niya habang buhay. Ang pangako. Sa huli, natalo ng panahon. Wei Cheng Sao, ang pagsasama natin. Tapos na. Saan ka galing? Di ka sumasagot sa tawag. Wala lang. Dumaan ako sa law office. Susunod, ipaubaya mo na lang kay Xiao Chen. Bakit ikaw pa ang gumawa ng ganyang maliit na bagay? Wei Cheng Sao. Maghiwalay na tayo. Ano? Dahil lang dito. Hihiwalayan mo na ako? Sinabi ko na sa iyo. Aksidente lang ang nangyari sa akin at Yurao. Kung hindi ka na makakabuntis dahil sa ovari mo, hayaan mo muna siyang manganak. Pagkapanganak, sa iyo natin palakihin. Pagkatapos, padadalhin ko na lang si Yurao sa ibang bansa. Hindi na makakabuntis. Bakit ako naging ganito, di mo ba alam? Alam ko, ang daming taon para sa kumpanya. Palaging overtime, puyat, kulang sa pahinga, at saka, sobrang alak. Kaya nangyari ito. Hindi na makakabuntis. Pero kanina, pumayag ka na. Hindi na pag-usapan. Bakit hiwalay pa rin? Kasuklam-suklam ka. Su Qinghe, tama na yan. Malinaw na ang paliwanag ko. Ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi magbabago. May anak na tayo, masaya na, di ba? Pagod na ako ngayon, huwag ka nang magdrama. Sige na? Wei Cheng Sao, kadiri ka. Su Qinghe, alam mo ba? Ang daming babae sa labas na gustong makipagtalik sa akin. Sa mahabang panahon, isang bisis lang ako nagkamali. Bakit di ka magpatawad? Su Qinghe, sasabihin ko sa iyo, ayaw ko. Talagang ayaw ko sa hiwalayan. Tignan mo nga ang sarili mo, hindi ka na bata. Pagbaba ng ovarian function, sino pa ang magkakagusto sa iyo kundi ako? Ang nangyari ngayon, huwag na natin pag-usapan pa. Huwag mo nang banggitin ulit. May gagawin pa ako, lalabas muna ako. Ang mga basurang ito. Ayusin mo. Noon ang sinabi mong mahal mo ako. Ano ngayon? Mahal mo pa ba ako? Maghihiwalay na kami. Gusto mo bang maging asawa ko? Su Qinghe, alam mo, ang araw na ito, ang tagal ko nang hinintay. Pagkatapos ng 3 araw, sunduin mo ako sa Cloud City. Dalhin mo ang di mo. Sige, hintayin kita.
Presidente Su, ano to? Tapos na ang turnover ng overseas market na hawak ko. Simula ngayon, hindi na ako empleyado ng Wei Group. Presidente Su, ang Wei Group, kayo at si Presidente Wei. Ang nagtayo nito. Paano kayo alis? Pag-isipan nyo muna ulit. Kung hindi ka na masaya sa Wei Group sa hinaharap, tawagan mo ako. Presidente Su, si Presidente Zhao ng Zhao Group, gusto ka raw makita. Dalhin mo ako kay Presidente Zhou. Kinghi, kahapon, mali ako. Mali ang sinabi ko. Ngayon, ikawalong anibersaryo natin. Ito, ang handa ko para sa iyo. Patawarin mo ako, Sedge. Suntok sa iyo tapos bigyan ng candy. Tama na, si Cheng Zhao, may babait anak sa labas. Ano naman? Saka, ikaw ang may kasalanan, huwag kang magreklamo. Ang lahi ng pamilya Wei, hindi pwedeng maputol. Nagsorry na sa iyo si Cheng Zhao. Ano pa bang gusto mo, Su Qinghe? Dapat alam ng babae ang lugar niya. Ako ang dapat umalam ng lugar ko. Qinghe, nasaan ang singsing mo? Nagtatampo ka, kaya hindi mo suot? Ayos lang, may bago akong handa para sa iyo. Nasaan ang singsing? Nandito. Yurao, bakit ka nandito? Sabi naman, magpapahinga ka sa bahay ngayon. Pero mas importante ba yon kaysa sa trabaho mo? Kahapon, sabi mo kailangan mo to, kaninang umaga. Nakita ko sa tabi ng kama, dinala ko agad. Kuya Cheng Zhao, nauhaw ako. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Sigish, umupo ka muna dyan, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Sagutin ko lang ang tawag, mag-usap kayong mabuti ni Yurao. Et Qinghe, kumusta? Ako si Jiang Yurao. Ito si Kuya Cheng Zhao. Espesyal na ipinagawa para sa inyong ika-negatibo, 8 anibersaryo. Ganitong bagong modelo. Talagang mas maganda at mas nakakaakit ng pansin kaysa sa luma. Ano sa tingin mo? Qinghe, pasensya na, hindi ko dapat nalasing. At nakipagtalik kay Ginoong Wei. Hindi ko sinasadya, nakikiusap ako, hayaan mong manganak ako. Basta hayaan mo lang akong manganak. Kahit na ang bata ay mabuhay kasama kayo. Pwede ko namang tanggapin yon. Ano ba ang gusto mo? Wala akong hihingin, nakikiusap lang ako. Hayaan mo akong manganak. Yurao, tumayo ka na, halika. Su Qinghe, kung may problema ka, sa akin mo'y buhos. Bakit mo pinahirapan si Yurao? Nakakatawa talaga. Ikaw. Su Qinghe, akala ko noon. Mabait kang tao, hindi ko inakalang ganito kakasama. Napakasama mo, pinapaluhod mo pa ang isang buntis. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, ang anak niya at ni Cheng Zhao. Aming tinatanggap ng pamilya Wei, kung may problema, hindi kita palalampasin. Qinghe, ang kamay mo. Kuya Cheng Zhao, masakit ang tiyan ko. Hirap na akong huminga. Yurao, ano ba nangyari sa'yo? Siguro dahil sa sobrang pag-alala kanina. Halika, dalhin na natin sa ospital. Halika. Halika, dahan-dahan. Halika. Luto na ang itlog. Handa na ang pansit, kain ka. Pa sa iyo. Bakit isa lang ang itlog? Ayoko. Kain ka na. Ayoko rin. Mahal. Kapag nagkapera na ako,
Talagang ipapakain ko sa iyo ang 1 pirasong itlog na prito. Ah hindi, ipapakain ko sa iyo ang 1 pirasong inihaw na manok. Tapos, magdaraos tayo ng isang malaking kasal. Hindi na kita pahihirapan. Ang Wei Chengsu ngayon. Kahit ako'y dumugo at umiyak sa harap niya, wala na ako sa kanyang mga mata. Ete, nakauwi ka na. Nasa kusina si Kuya Chengxiao. Nagluluto ng bird's nest para sa akin. Gusto mo ba ng isang mangkok? Ayon kay Dr. Kinghe, si Yurao nitong mga nakaraang araw. Medyo may prenatal depression. Hindi makatulog ng maayos, kaya naisip ko. Dalhin siya rito sa bahay para samahan siya. Ipinapangako ko sa iyo. Pagkatapos ng kanyang duidete, pauwiin ko na siya kaagad. Siyempre naman. Pirmahan mo na ang project proposal. Ah, Kuya Chengxiao, gutom na ako. Kailan ba matatapos? kaunting sandali na lang. Ete, sinabi ni Kuya Chengxiao sa hinaharap. Mag-aral siyang magluto para sa akin at sa bata. At alagaan kami ng mabuti. Eh di binabati kita. Sinabi ni Kuya Chengxiao, pwedeng pumili ako ng kahit anong kwarto dito. Malaki ito, kaya ito ang pinili ko. Kuya Chengxiao, itinapon na lang ang mga sobrang gamit na ito. Hindi kaya ito. Ang kwarto ninyong dalawa ni Kuya Chengxiao. Pasensya na, hindi ko alam. Lilipat na ako ngayon. Huwag, mas maganda dito ka. Ito ba ang hinahanap mo? Akala ko masamang pala dito. Baka makaapekto sa sanggol sa tiyan. Kaya sinabi ko kay Kuya Chengxiao. Sabi ni Chengxiao, bahala ako kung ano ang gagawin. Kling, sino ito? Hindi kaya? Nanay mo? Pasensya na, Kling. Hindi sinasadya, nadulas ang kamay ko. Pinghe, ano ba ang ginagawa mo? Kling, huwag. Yurao, tapos na ang bird's nest. Kuya Chengxiao, tulungan mo ako. Halika, tumayo ka. Su Qinghe, hindi ka pa ba tapos? Hanggang saan mo ba siya pahihirapan? Gusto mo bang mawala ang anak natin bago ka masyahan? Yurao, ayos ka lang ba? Parang nahihirapan akong huminga. Masakit ang tiyan ko. Dadalhin kita sa ospital agad. Hindi ko hayaang may mangyari sa anak mo. Tao. Dalhin si Su Qinghe sa storage room at ikulong magdamag. Huwag buksan ang ilaw para sa kanya. Nakalimutan mo ba na may claustrophobia ako? Gusto mo ba talaga akong patayin? Iano naman? Sinaktan mo si Yurao. Dapat kang magbayad. Ara na. Wei Chengxiao. Bitawan mo ako. Tao, nasugatan ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Boss Wei, sabi ni Boss na sugatan siya. Kailangan niya sa ospital. Huwag maniwala. Nagkukunwari lang yan. Tandaan. Huwag buksan ang pinto ng walang utos ko.
Congratulations, Ginoong Wei. Ligtas ang ina at anak. Salamat, salamat. King. Tito Zhao. Pasensya na sa abala. Huwag kang mag-alala. Bakit nagtatampo ka naman? Halika, baby. Boss Wei, may problema. Magpapakasal si Boss Su. Ngayon ang araw. Ano? Boss Wei, may problema. Magpapakasal si Boss Su. Ngayon ang araw. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Kanino ang kasal ngayon? Si Boss Su ang ikakasal ngayon. Ano? Ang invitation na dumating kaninang umaga, galing kay Boss Su. Ngayon ang araw. Anong biro yan? Sinabi mo, ikakasal si Sukinghi ngayon? Paano nangyari yon? Paano makikipagpakasal si Kinghi sa ibang lalaki? Asawa ko siya. Hindi pa kami diborsyado. Siguro galit pa rin siya sa mga nangyari. Kaya sinadya niya, ipadala ang invitation para subukan ako. Sabi ko na, hindi ako magpapadiborsyo. Hindi kalanman. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring maabot. Mangyaring maghintay. Walong taon kaming kasal. Araw-araw, nagte-text sa akin si Kinghi ng good morning at good night. Gaano man siya kabusi sa trabaho, kahit anong oras. Nagte-text pa rin siya. Pero nitong isang buwan pagkapangana, hindi niya ako tinawagan kahit isang beses. Nagpadala ng isang mensahe. Kuya Cheng Xiao, huwag kang mag-alala. Ngayon ay buwan ng pagdiriwang ng sanggol. Maraming tao ang nakatingin. Pag-usapan natin mamaya at sa tingin ko, si Ed Pinghe ay sinadya ito. Ginawa niya ang peking imbitasyon para mapahiya tayo ngayong araw. Kung hindi, bakit kahapon o bukas hindi niya ipinadala? Sa halip, ngayon pa. Sa tingin ko, si Ed Ping ay talagang may katusuhan. Kuya Cheng Xiao, ano bang ginagawa mo? Ang sakit ng paghampas mo. Makinig ka. Si Sukinghi lang ang asawa ko. At ikaw, ay isang kusang nag-alok na kasangkapan lamang para magkaanak. Sa hinaharap, kapag narinig kong sinisiraan mo siya, lumayas ka agad sa bansa. Babaeng kabit lang, nangangarap pang umangat. Si Boss Wei at Boss Su ay tunay na pagmamahalan mula sa wala, 8 taon na. Ang ibon sa gintong hawla, laruan lang. Pagdating sa kakayahan, malayo ang agwat ni Bosu. Sa babaeng kabit na umaasa sa lalaki. Anong ginawa ko? Nagtaksil sa asawa ko. Pinagbuntis ang ibang babae. At gustong palihim na ipanganak ang bata. Higit pa, dinala pa ang babae sa bahay naming mag-asawa. At mas malala, hinampas ko pa si Kinghi. Dati, ipinangako ko sa kanya na hindi ko siya pahihirapan o papatuluing umiyak. Ngunit lahat yon, sinira ko. Ano bang ginagawa ko? Imbestigahan ang tungkol sa imbitasyon. At kung nasaan ang asawa ko ngayon. Kahit anong paraan. Sabihin mo sa akin ang kanyang lokasyon. Ngayon din. Sek, Kapag nakita ko si Kinghi, tiyak na mapapatawad niya ako. Kung hindi ngayon, sa susunod. Basta magbago ako, babalik din tayo sa dati. 8 taong pagmamahalan, hindi ako naniniwala. Kayang bitawan ni Kinghi ng basta-basta. Boss Wei, ayon sa civil registry, kayo at si Boss Su ay nakapag-divorce na. Natapos na ang kasal. Ang marital status ni Boss Su ngayon ay married. Divorce? Kailan ako nag-divorce? Hindi ko alam yon. Firmahan mo na ang project proposal. Kuya Cheng Xiao, gutom na ako. Kailan tayo kakain? Sandali lang. Yung dokumento. Kasunduan sa paghihiwalay. Hindi, kahit pirmahan ko ito.
Kung wala naman akong kinuhang sertifikete sa munisipyo, paano masasabing? Tapos na ang kasal? Mali to sigurado. Hoy, Pinsan, hindi pa kita nababati sa bagong kasintahan at sa bagong babi. ano bang sinasabi mo? Tanong ko lang, ano yung nangyari sa divorce certificate ko? Nasa ospital ka noon, kasama yung bagong asawa mo sa pangangalaga ng babi. Pumayag ka nung tumawag ako. Sabi mo busi ka, kaya pinirmahan ko na lang para sa inyo. Kasal pa rin ang status ni Boss Su. Cheng Xiao, ang ganda-ganda ng babi mo. Kamukha mo talaga. Kasama ko si Yurao sa pangangalaga ng babi. Apusin ko na to. Kaya pala pumayag ako sa hiwalayan noon. Kinghi, bakit ka humiwalay? Bakit mo ko tinaguan? Alam mong ayaw kong hiwalayan ka. Ayaw mo na ba sa akin? Kinghi, hindi kita tumigil mahalin. Nagkamali ako. Nasaan ka ba talaga? Sina Boss Wei at Boss Su, kilalang perfect couple sa industriya. Hindi ko akalain maghihiwalay din sila. Kasalanan to ni Jiang Yurao, yung kapit. Sinira ang pamilya ng iba, walang hiya. Nga, sobrang sama. Walang hiya talaga. Grab. Nakakadiri. Sobra na. Kinasal si Lin Feng ngayon. Maraming babae ang gustong pakasalan siya. Magaling at mayaman pa. Akala ko yung bakal na puno niya. Hindi na mamumulaklak. Paano mo nalaman? Boss Wei, nakita na si Boss Su. Nasa Linzhou. Ano ang tinitingnan mo? Wala. Ang ganda lang kasi. Handa ka na bang pakasalan ako, princess? Noong bata tayo, pinipilit mo akong samahan ka papasok at pauwi. Ayaw ko. Kaya tinawag mo akong princess. Noon pa, gusto mo na ba ako? Pero pinilit ako ng pamilya na pumunta sa ibang bansa. 4 na taon. Hindi kita nakontak. Nag-college ka sa South. Tapos kinasal kay Wei Chengxiao. Kaya hindi na kita ginulo. Tapos, sinubukan kong iwasan ang lahat ng okasyon. Nakasama mo si Wei Chengxiao. Hanggang sa araw ng iyong kasal. Hoy, Lin Feng. Su Qinghe, pwede bang huwag kang magpakasal sa kanya? Mahal kita. Matagal na. Ano ba nang sinasabi ko? Su Qinghe, maligayang kasal. Dapat maging masaya ka. At may sasabihin pa ako sa'yo. Kung sakali mang magdiborsyo kayo, sabihin mo agad sa akin. Palagi akong naghihintay sa'yo. Handa na ang iyong prinsesa na pakasal sa kanyang knight. Wei Chengxiao. Kinghi, Ginoong Wei, ang bilis niyo namang dumating para magbigay ng regalo. Pakipunta na lang sa lobby, salamat. ako'y para sunduin ka pauwi. Uwi? Anong uwi? Nagdiborsyo na tayo at tapos na ang papeles. Ano ba ang pinsasabi mo? Hindi ko naman talaga gustong makipaghiwalay sa'yo. Niloko mo lang ako para pumirma. Wei Chengxiao, buhay kang tao. Paano kita niloloko para kumuha ng sertipiko? Paano kita niloloko para pumirma? Kung nakalimutan mo, ipapaalala ko sa'yo. Dahil ba, nagluluto ka para sa iba mong babae? O dahil, ikinakasiya mo ang iba mong babae? Aminado ako, nadala ako ng sandaling pagkabaliw. Pero mahal kita. Ang pagiging mabuti ko kay Jiang Yurao ay dahil lang. Siya ang ina ng aking anak. Kaya ako, Wei Chengxiao, hindi pa kita hinahanap para pagbayarin, ikaw pa ang nagpakita. Mabuti na. Ang ating mga lumang at bagong utang ay ating pag-usapan. Kung hindi mo kayang mahalin ng maayos si Qinghe, kung hindi mo siya kayang pahalagahan ng tuloy-tuloy, hindi mo dapat siya ginulo. Alam mo ba, kung gaano karaming lalaki ang gustong pakasalan si Qinghe, wala akong ginawa. dahil sa isang taong wala sa pamilya, ikinulong mo si Qinghe sa basement. Nakakahiya ka. Kung alam ko lang na mangyayari ito, 8 taon na ang nakalipas, dapat sa kasal mo. Kinuha ko na si Qinghe. Kunin?
Tingnan natin kung kaya mo. Sasabihin ko sa'yo, mahal ako ni Su Qinghe, at ako lang ang mahal niya. Galit lang siya ngayon, kaya siya nagpakasal sa'yo. Balang araw, babalikan ko siya at pagkatapos, maghanda ka na umiyak. Wei Chengzhao. Ang sama mo talaga. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pagmamahal ko sa kanya kaysa sayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng pagkakataon. Wei Chengzhao. Anong karapatan mong sabihing mahal mo ako? Alam mo ba? Ano kung tayo sa ospital? Ikaw at si Jiang Yurao. Parang nababaliw ako. Pero kailangan kong magpanggap sa harap mo. Na mabait at mapagpatawad. Kailangan kong lunukin lahat ng sama ng loob. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko sa sarili ko, isang beses lang to, hindi na kita muling patatawarin. Nang makita kita ulit, kasama si Jiang Yurao sa ospital. Nawala na ang pagmamahal ko sa'yo. Qinghe, mali ako. Alam kong mali ako. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa relasyon natin. Nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Umuwi ka na sa akin, okay ba? Magsimula ulit tayo. Bumalik tayo sa panahon ng kolehiyo, okay? Ipinapangako ko. Puputulin ko na ang lahat ng ugnayan kay Jiang Yurao. At tungkol sa bata, hindi ko na rin yun kailangan. Sinisiguro ko, wala na makakapagad lang. Sa pagmamahalan natin. Alam ko, hindi mo ako patatawarin, pero nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbawi, okay ba? Impossible. Hindi na talaga pwede sa atin. Alam mo ba, gumaling na ang sakit ko. Noon mismo. Ikaw at si Jiang Yurao. Qinghe, anong sinabi mo? Gumaling ka na? Kung ganun, magkakaroon na tayo ng sarili nating anak? Sayang, hindi na kita kailangan. Hindi, Qinghe, galit ka lang sa akin, di ba? Nandidiri ako sa'yo. Guardia, Bitawan niyo ako. Qinghe, mali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Huwag kang magpakasal sa iba. Nakikiusap ako. Hindi ko kaya na makita kang magpapakasal sa iba. Nakikiusap ako sa'yo, Qinghe. Hindi ba't sinabi mo, matanda na ako at may sakit? Walang magkakagusto sa akin. Wei Chengzhao. Ang pagmamahal mo ay unti-unting mawawala sa paglipas ng panahon. Paano ako muling magpapakaloko? Si Lin Feng, ang tagal na niyang nagmamahal sa akin. Kaya nararapat ako sa mas mabuti. Hindi ka karapat dapat. Dalhin mo siya. Qinghe. Okay lang ba ang kamay mo? walang problema. Handa na ang iyong prinsesa. Napakasalan ang kanyang knight. Totoo itong lahat, di ba? Sa wakas, magpapakasal na ako sa prinsesa. Totoo lahat. King, naway ikaw at si Lin Feng ay magsama habang buhay. Salamat po, inay. Pakitawag ang bagong kasal na babae. Nawala tayo ng 8 taon. Ngayon, sa wakas ay nagkatuluyan din tayo. Palitan ng singsing ang lalaki at babaeng ikakasal. Qinghe. Hindi ako susuko. Mayroon tayong 8 taong pagsasama. Nagkamali ako, pero ang daming taon nating pinagsamahan. Hindi ako naniniwalang kaya mong buong kalimutan. Ang We Group ay ating pinagsamang pinaghirapan, parang anak natin. Qinghe, paano mo naman ako iwan? Qinghe,
Ibabalik kita sa piling ko. King He, pagod ka na ba ngayon? Hindi. Masaya ako ngayon, hindi ako pagod. Sige, matutulog na ako. Mahusay ang soundproof ng kwartong ito. Kayong mag-asawa, huwag kayong mahiyang maingay. Magandang gabi. Aking knight, mahalaga ang bawat sandali ng gabi. Gusto mo bang tulungan kitang maligo at magbihis? Kung panaginip lang ito, sana hindi na ako magising. Kunin ang asawa ko. Feng, Mahas kayong gumawa ng kalokohan sa aming pamilya at papasisihan niyo. Ang pagdating sa mundong ito, Kunin ang asawa ko. Doblehin ang bonus. King, hindi nila ako gagawa ng problema. Umalis ka. King, ipunin ang lahat ng tao. Iuwi ng ligtas ang asawa ko. Wei Cheng Sao. Hiwalay na tayo. Bakit mo ginagawa ito? Walang saysay talaga. King He. Noong pinakamahirap tayo sa upahan, sinabi mong habang buhay, hindi mo ako iwan. Paano mo ako iwan ngayon? Ang pagkakamali ko, bubuhusan ko ng buong buhay para ayusin. Magbalikan tayo? Kalimutan mo na yan. Bilisan mo. Boss Wei, sabi ng contact natin, may mga hindi kilalang grupo na nag-imbestiga. Baka na-expose na. Ang operasyon natin, lipat tayo sa Plan B. Wei Cheng Zhao. Sayang lang ang pagod mo. Sa Linzhao, teritoryo ng mga linto. Wala kang takas. Akin ka. Hindi na kita hahayaang umalis. Hindi na kita mahal. Pwede ba tayong maghiwalay ng maayos? Kung iwan kita, mababaliw ako. Anong ginagawa mo dito? Kuya Cheng Zhao, nakita kitang mag-isa sa Linzhou. Nag-alala ako. Ed Ping He, pasensya na dahil sa akin. Naapektuhan ang relasyon mo at ni Kuya Cheng Zhao. Magbati na kayo. Pwede akong pumunta sa ibang bansa, tuluyang umalis. Basta patawarin mo lang si Kuya Cheng Zhao. Kaya mo bang iwan? Ed Ping He, basta bumalik ka lang. Alis na ako agad. Sige, umalis ka na. Kuya Cheng Zhao, alis na ako. Alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo rin ang anak natin. Ano, ayaw mo nang umalis? Kung ganoon, manatili ka. Mag-book ng ticket papuntang ibang bansa. Ipadala mo siya. Huwag, Kuya Cheng Zhao. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Tingnan ko lang ang anak natin. Dalhin niyo siya. Kuya Cheng Zhao. Mahal, Jiang Yurao, hindi na muling lilitaw sa harap natin. Simulan natin muli? Ginoong Wei, huwag mo na akong hawakan. Mainggit ang asawa ko.
Bakit hindi pa dumarating ang sasakyang papunta sa susunod na lugar? Wei Chengzhou, akala mo ba dito sa Linsao ay pwede mong dalhin ang taong akin? Linfeng, ang pagnanakaw ng asawa ng iba. Masaya ba sa'yo? Ang chairman ng Wei Group nangahas na pumasok sa bahay ng agaw ng tao. Sa mga kasalanang yan, tatahian mo ng ilang taon sa loob. Masakit ba? Kaya pa ng ilang suntok. Linfeng, panalo ka sa round na to, pero hindi ako susuko. Akin si King He. King, gusto ko talaga siyang ipasok sa kulungan. Si Wei Chengzhou. Kung mangyari yun, wawakasan ang Wei Group. Yun ang pinaghirapan ko sa mahabang panahon. Ayokang masira yun. Ano? Nanghihinayang ka sa ex mo? Sa ganoong klaseng tao, wala akong pakiramdam. Bitawan mo ako, Linfeng. Gaganti ako. Papatayin kita. Dalhin na siya. Salamat sa aking knight, iniligtas niya ang prinsesa. Ang knight at ang kanyang prinsesa magkasama na habang buhay. Ay, tama na yun. Kumain ka ng marami para gumaling ka agad. Ikaw rin, dapat kumain ka ng marami. Malakas naman ako. Nga, malakas ka, pero kagabi. Malaki ang ginamit mong lakas, di ba? Ikaw talaga. Magandang umaga, mga anak. Nanay, Ako na. Nanay, Ang anak kong si Linfeng, nag-asawa na rin. At ang napangasawa pa, napakabuti. Ang lugaw ngayon, dadalawa ang inumin ko. nanay, hindi mo ba naalala si King He? Nakita ko na si King He. Noong nakatira tayo sa Eskinita. Ah, yung anak na matandang Su. Naalala ko. Noong panahong yun, ang anak kong si Linfeng, laging kumakapit sa'yo. Ay. Masama ang kalagayan ni Tito Lin, kailangan niyang magpagamot sa ibang bansa. Matagal na yon. Mula noon, nawalan na si Linfeng ng koneksyon sa'yo. Kung wala lang yung nangyari, siguradong ikaw na sana ang asawa ng anak namin. Ma, Kaya pala nung umuwi siya, kahit anong setup namin ng date, ayaw niyang pumunta. May iba na pala siyang gusto. Bakit hindi mo sinabi sa nanay mo? kasi. Ma, kumain ka pa. King, dito na yung bahay mo. Sabi ni Linfeng, galing ka sa wala. Tapos nakapagtatag ka ng isang kumpanyang nakalista sa stock market. Mabuti naman. Sa susunod, tulungan mo na si Linfeng. Ang Lin Group, sa inyong dalawa na yan. Alam mo, ang hirap para kay Linfeng. Mag-isa niyang pinapatakbo ang pamilya. Ngayong malakas ka na, ang negosyo ng mga Lin. Ikaw na ang bahala. Itandaan mo. Magplano na kayong magkaanak agad. Para ako ang mag-alaga. Kung hindi, mababagot lang ako. sige, matutulungan ko ang grupo. Para hindi na siya mahirapan. Ayos. Nga pala, kailangan kong bumalik sa Cloud City para ayusin ang ilang bagay. Panahon na para tapusin ito. CJ, samahan kita, parang honeymoon na lang. Gusto ko ring makita kung saan ka nakatira. Ano itsura? Samahan mo ako. Maglibot at kumain.
Bagong kasal, alis agad. Bahala na kayo. Wei Chengxiao, kung ipipilit mo pa ngayon, mawawala ang lahat sa'yo. Hindi ko hahayaang. Saktan mo si Lin Feng. Kuya Chengxiao, pakiusap, huwag mo akong ipadala sa ibang bansa. Pangako, magtatago na lang ako. Susunod sa lahat ng sasabihin mo. Basta huwag mo akong palayasin sa ating mga anak. Kahit ano ang mangyari sa akin, okay lang. Kailangan mong umalis, bibigyan kita ng kompensasyon. Para magkaroon ka ng magandang buhay sa ibang bansa. Tungkol naman sa ating anak, hahanap ako ng mabuting pamilya para sa kanya. Magkakaroon kami ni King He ng sarili naming anak. Iyon ang tunay kong anak. Kuya Chengxiao, Ed Ping, ay kasal na kay Lin Feng. Si Lin Feng ang chairman ng Lin Group. Mas malakas ang pamilya Lin kaysa sa pamilya Wei. Hindi na babalik si Ed Ping. Ako lang. Mahal kita, Kuya Chengxiao. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo ng buong puso. Ang dami naming taon ni King He. Galit lang siya sa akin ngayon. Kapag naalala niya ang mga masasayang alaala namin, siguradong magbabago ang isip niya. Nag-book na ako ng flight mo bukas. Huwag kang mag-imbento ng ibang plano kung hindi. Alam mo ang kaya kong gawin. Sek, susundin kita. Kung ayaw talaga ni Ed Ping He, pwede rin akong mag-abroad kasama ang ating anak. Para doon na kami manirahan. Alagaan ko ng mabuti ang ating anak. Pwede ka ring maghanap ng bagong kaligayahan sa ibang bansa. Yurao, ano ba ang nangyari sa iyo? Tumayo ka. Ano ba ito? Papa, okay lang ako. Pinag-initan mo na naman ba si Yurao? Sasabihin ko sa iyo, Yurao, ang ina ng aking apo. Huwag kang magpakapilya. Papa, Okay lang talaga ako. Ito lang naman. Gustong ayusin ni Kuya Chengxiao ang relasyon niya kay Ed Ping He, kaya papauwiin muna ako sa probinsya pansamantala. hindi pwede. Dito ka lang sa pamilya Wei. Huwag kang alis. Paano kung umalis ka? Paano na ang aking apo? Si Su Qinghe, di ba? Diborsyado na kayo at nagpakasal na sa iba? Ano pa ang pinanghahawakan mo? Wala siyang respeto sa pamilya natin. Pa sa akin. Ang pinakamahalaga ngayon ay bawasan ang shares ni Su Qinghe sa kumpanya at paalisin siya. Chengxiao, sa critical na sandaling ito, huwag kang magkamali, Papa. Ang Wei Group ay aking itinayo kasama si Su Qinghe. Bagaman ako ang chairman ng Wei Group, ang kamihan ng negosyo ay binuksan ni Su Qinghe. Kung wala si Su Qinghe, wala ang Wei Group. Kung umalis si Su Qinghe sa Wei, ang stocks nito ay tiyak na babagsak. Bahala na. Matigas na ang pakpak niya. Naglakas loob umalis at magpakasal sa iba. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang ang aming pamilya. Ngayon, kailangan mong mag-isip ng paaan para mapaalis siya sa Wei. Kuya Chengxiao, tama si Papa. Desidido na si Ed Ping na makasama si Lin Feng kung may gawin siya sa Wei Group ngayon. Delikado ang Wei Group. Kung may mangyari sa Wei Group, paano ka makakapantay kay Lin Feng? Chengxiao, hindi ito ang panahon para. Kuya Chengxiao, sa panahon ng aking pangangalaga, si Ed King ay hindi pumasok sa kumpanya. Natatakot akong magkaroon ng problema ang kumpanya, kaya ako mismo ang nakipag-ugnayan sa mga kliyente ni Ed Ping. Matatag pa rin ang relasyon sa ngayon. Pero, alam mo naman, kung ano ang mga klase ng kliyente ni Ed Ping. Natatakot ako na pagdating ng panahon. AME. Itong si Su Qinghe. Bigla na lang umalis ng walang pasabi. Ngayon, nakakapit na siya. Sa mayamang pamilya ng Lin, hindi na niya iginalang. Ang aming pamilya. Chengxiao, sa tingin ko, magaling si Yurao. Bakit hindi? Si Yurao ang pumalit sa posisyon ni Su Qinghe sa grupo. Sa ganito, makakampante ka, hindi ba? Hindi. Kung malaman ni Qinghe na nandito pa rin si Jiang Yurao sa tabi ko, lalo na siyang hindi mapapatawad sa akin. Naku, Kuya Chengxiao, hayaan mo na muna akong manatili ng ilang araw. Ipinapangako ko kapag nakahanap ka na ng angkop na tao, alis na ako agad. Ngayon ay critical na panahon ng paglipat para sa kumpanya. Kailangan may taong pamilyar sa mga kliyente. Sige, sa mga susunod na araw, ako mismo ang makikipag-ugnayan sa ilang malalaking kliyente. Ang natitirang mga kliyente ay ipapasa ko sa sales department. Hindi ako naniniwala ang Wei Group. Wala na si Su Qinghe. Hindi na ba magpapatuloy ang lahat? Chengxiao, sa tingin ko, talagang maganda si Yurao. Hindi tulad ni Su Qinghe, wala siyang kakayahang magkaanak. Bakit hindi na lang kayo magpakasal? Yurao at ikaw, Dad? Gumaling na si Qinghe. Huwag mo nang sabihin ang mga iyan, ayaw kong makinig.
Gusto ko talaga si Yurao. Cheng Zhao, pag-isipan mong mabuti. Baka sa huli, wala kang makuha sa kanilang dalawa. Wei Chengxiao, dahil hindi mo makalimutan si Suking, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Nagsikap ako ng husto para makarating. Sa landas ng pag-angat sa lipunan, paano mo ako? Ibabalik sa dati kong kalagayan? Magsama ka sa impyerno. Hu Jieji, tulungan mo akong alisin ang isang tao. Sino? Ang Wei Corporation. Wei Chengxiao. Naalala ko, dati siyang kasintahan mo, di ba? Ano naman ngayon? Alisin si Wei Chengxiao. At magiging akin ang Wei Corporation. Sigurado akong gusto rin ni Huj na umunlad ang kapatid na babae niya, di ba? Sage. Tatanggapin ko ito, pero dagdagan mo ang bayad. 8 milyon. Sige, pero 5 milyon lang ang pera ko ngayon. Kapag ganap ko nang nakuha ang Wei Corporation, ibibigay ko ang natitira. Sage. Magandang pakikipagtulungan. Wei Chengxiao, nakikiusap ako sa iyo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon, wala akong magagawa kundi ipadala ka sa huling hantungan, sa hinaharap. Ang magiging tagapagmana ng Wei Corporation ang ating anak. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko ng mabuti ang ating anak. At gagawin siyang tagapagmana. Wei Chengzhao, paulit-ulit na nagsasabing mahal ka, pero pagtalikod ay nakikipag-usap sa babaeng yon. At hindi malinaw ang relasyon. Hindi ba niya alam na ang babaeng yon ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? At ang pangunahing salarin? Ayaw lang niyang tanggapin na madali akong umalis sa kanya. Akala niya, basta't mahal pa rin niya ako. Dapat akong maghintay sa dati kong lugar habang tinatamasa niya ang kabataan ng katawan. At inaasam ang kasiyahan ng damdamin. Gustong makuha ang lahat. Umalis na tayo. Afeng, nakipagkita ako ngayon kay Iwang ng Changsheng Group. Ang pinakamataas ang alok niya sa shares ko sa Waste Group. Mag-asawa tayo. Bakit ayaw mong tulungan kita? Honey, gusto kong ako mismo ang umayos. Kapag hindi ko talaga kaya, saka ka na lang tumulong, okay? Sige, naniniwala ako sa'yo. Ginoong Su. Ginoong Wang. Nandito rin si Ginoong Lin, mukhang totoo nga ang balita sa labas. Na ikinasal na sina Ginoong Su at Ginoong Lin. Talagang mabilis ang balita kay Ginoong Wang. Maupo po kayo. Gusto ibenta ni Ginoong Su ang shares sa Waze. Mukhang lilipat na sa pamilya Lin. May 20% akong share sa Waze. Ayon sa market value, hindi bababa sa 1 bilyon. May bisa pa rin ang dating alok mo, Ginoong Wang. Akala ko dati, pag na-cash out ni Ginoong Su, mananatili siya sa Waze. Pero mukhang hindi na. Tiyak bababa ang halaga ng shares ng Waze Group. Kung pareho pa rin ang presyo. Hindi na ito angkop. Sa paraan ni Ginoong Wang, hindi naman. Nag-aantay lang ng dividend. Pangako ko sa'yo, Ginoong Wang, sa loob ng 1 linggo. Hindi ako aalis sa Waste Group. 50 milyon. Kung dahan-dahan kong ibebenta ang lugi, hindi lalampas ng 0 milyon. Siyempre, pwede ring ikaw mismo ang magbenta, Ginoong Su. Pero, kung gusto mong i-cash out lahat, ang oras at effort, hindi basta-basta. Kapag nagbago ang merkado, mahirap nang sabihin. Okay lang. Ipapakalat ko sa pangalan ng pamilya Lin ang balita. Na interesado kaming bumili ng Waze Group. Ginoong Wang, ano sa palagay mo? Kung ganoon ang sinabi ni Ginoong Lin, mas madali na. 3 bilyon para sa 20% mong shares sa Waze. Deal. Padadalhan na kita ng kontrata. Ang hapunang ito, ako ang bahala. Hindi tayo titigil hanggat hindi lasing. Paumanhin. Hindi umiinom ang asawa ko. Kung ganon. Sana lang. CJ, Tagay. Okay lang ba? Cheng Sao. Sumasakit talaga ang tiyan ko. Hindi na talaga ako makakainom pa. Nakapirma na naman ang kontrata. Sabihin mo na lang sa kanila pagpasok mo.
Uminom ako ng gamot sa sipon ngayon, hindi na ako makakainom, okay ba? Malalaking kliyente ng kumpanya ang inaasikaso natin ngayon. Napakahalaga ng mga order na ito para sa atin. Kung may inis ang mga kliyenteng ito, maapektuhan. Ang mga susunod na pakikipagtulungan, hindi natin kayang panagutan ang resulta. Mahal. Tiisin mo muna ngayon, okay ba, pag-uwi natin. Gagantihan kita ng mabuti. Bulag ako noon, akala ko talaga. Mahal talaga ako ni Wei Cheng-sao. Nakakatawa. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, may impluensya pa rin ako sa Waste Group. CJ. Hintayin na lang kita sa kotse. Presidente Su. Akala ko mali ang napasukan kong opisina. Ete, nakabalik ka na. Noon, si Wei Cheng-sao. Ang dahilan para makipagkita sa kliyente ang ginamit niya para iligaw ako sa reception room. Naaalala ko, pinapunta ko ang iba para ilagay ang mga naipon kong gamit. Pabalik sa opisina. Nasaan ang mga gamit ko? Ete, akala ko hindi ka nababalik. Plano mong manatili sa pamilya Lin. Ang mga gamit mo. Pinapunta ko ang iba para ilagay sa storage room. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang umupo sa opisina ko? Suking. Ngayong nakakapit ka na sa pamilya Lin, manatili ka na lang. Sa pamilya Lin, bakit ka pa babalik sa Waste Group? Hindi mo ba alam na hindi ka welcome sa Waste Group? Kung magpapapansin ka pa sa harap ko, hindi kita palalampasin. Suking. Ang tanga-tanga mo talaga. Ni asawa mo hindi mo mapamahalaan. Masarap ba ang pakiramdam na niloloko? Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi lang iyon ang bises na lasing kami ng asawa mo. Pagkatapos kong manganak, ilang bises pa kaming nagkita. Suking. Habang buhay kang hindi makakaligtas sa kapalaran na niloloko. Ako pa rin ang presidente ng Waste Group. Ikaw, ang dating sekretarya, umalis ka na. Tawagin ang mga tao, ipatapon siya. Boss Su. Sa totoo lang, ngayon si Jiang Yurao. Ang gumaganap sa tungkulin mo, Boss Su. Mukhang sobrang pagmamalaki ko kay Wei Cheng-sao. Boss Su, baka gusto mong makipag-usap ng maayos kay Boss Wei. Mag-asawa naman kayo, may paraan diyan. Wei Cheng-sao. Salamat sa iyong kalupitan. Ngayon, wala na akong pagsisisi sa iyo. At sa Waste Group, gusto kong makita kung sino ang mananatili kapag wala ka ng lahat. Boss Su. Boss Su. Alam na ni Boss Wei na nakabalik ka na. Pero nasa biyahe siya. Sinabihan niya ako. Nagpumunta ka sa opisina niya at maghintay. Babalik na siya. May sasabihin siya sa'yo. Wala na akong lugar sa Waste. Hindi na kailangan manatili ako sa kumpanya. At wala na akong sasabihin sa kanya. Boss Su, nang wala ka sa kumpanya, kailangang may gumawa ng trabaho. Sabi ni Boss Wei, nakareserba ang posisyon mo para sa'yo. Hindi ako nagkakamali sa kanya. At naniniwala lang ako sa nakikita ko. Dapat ngayon ako babalik para tapusin to. Pero may nakaayos na pala ng plano. Anong nangyari, mahal? Ang posisyon ko, pinalitan na ni Jiang Yurao. Pati opisina ko sa kanya na. Ayos lang. Ang mga stock mo, inilipat na lahat kay Boss Wang. Wala ka ng koneksyon sa Waste Group. Ngayon, ilalabas ng Lins Group ang balita ng pagbili sa Waste Group. Kapag tumaas ang stock, magbebenta si Boss Wang at pagkatapos, sasabayan natin, ibabagsak natin ang stock niya. Sinasabi mong ako ang mag-aayos. Pero gumamit ka pa rin ng pondo para tulungan ako. Kapag kontrolado na ng asawa ko ang Waste Group, magiging matagumpay ulit sa pamumuno niya. Babalik sa rurok, ngayon ang tamang panahon. Para mamuhunan sa kanya. Walang talo. Bumalik si Suking Hee sa Yuncheng. Hindi ba sinabi ko sa'yo na gawin ang lahat para mapigilan siya? Paumanhin, Boss Wei, hindi ko napigilan si Boss Su. Pinapasabi niya sa iyo, wala na siyang sasabihin sa iyo.
Nang bumalik si Boss Su kanina, nakita niyang sinakop ni Sek Jiang ang opisina niya, galit na galit siya, at sinuntok niya ito. Jiang Yurao, paano nasakop ang opisina ni Su Qinghe? Sa panahong wala kayo, nagpatawag ng meeting ang lahat ng directors si Sek Jiang, inanunsyo niya na siya ang pansamantalang papalit sa marketing vice president. At sinakop pa ang opisina ni Boss Su. Hindi ba ito ang gusto ninyo? Kailan ko sinabing si Jiang Yurao ang papalit kay Su Qinghe? Ipatawag mo si Jiang Yurao sa akin. Matapos masuntok ni Boss Su si Sek Jiang, dinala siya ni Chen sa ospital para magpatingin. Hindi ko alam kung nasa opisina pa siya. Gusto niyo bang hanapin ko siya? Hahanapin ko si Su Qinghe. Sabihin mo kay Jiang Yurao, lisanin ang opisina at umalis sa Wei Group. Ipagbigay alam sa security, simula ngayon. Hindi na papapasukin si Jiang Yurao sa Wei Group. Opo. Hindi ba sinabi ng nanay mo na kapag nakabangga ka ng tao, dapat kang tulong? Boss Wei, may pinatay. May pinatay. Kuya Cheng Xiao, okay ka lang ba? Qinghe, Kuya Cheng Xiao, magiging okay ka. Tumawag ng ambulansya. Doktor, magiging okay ba siya? nanghina na ang pasyente dahil sa sobrang pagdurugo. Delikado ang lagay niya. Aanak ka ba? Maghanda ka na sa pinakamasamang mangyayari. Pakiusap, iligtas mo siya. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Tay, huwag kang mag-alala. Magiging okay si Kuya Cheng Xiao. Nga, mapalad si Boss Wei, magiging okay siya. Ano na ang nangyari? Ano na ang lagay ng anak ko? Nasugatan sa vital area ang pasyente. Nailigtas ang buhay niya, pero wala pa rin siya sa sarili. Kailangan siyang iiko para maobserbahan. Anak, huwag mo akong takutin. Huwag kang magkaroon ng masamang mangyari. Doktor, kahit magkano ang gastos, iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat para gamutin siya. Anak, Tatay, huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Wala sa panganib ang buhay ni Kuya Cheng Xiao. Pero sa kalagayan ni Kuya Cheng Xiao ngayon, ang Weishi Group hindi na dapat magkaroon ng anumang problema. Ama, ang Wishi Group ay pinaghirapan ni Cheng Xiao. Nga pala, Yurao, matagal ka nang kasama ni Cheng Xiao. Ikaw ang pinakakilala sa kumpanya. Kailangan mong panatilihin ang kumpanya ng maayos. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ko hahayang magkaroon ng problema ang Weishi Group. Assistant Chen, Secretary Wu, sa panahong ito, kailangan ninyong tulungan si Yurao ng maayos. Panatilihin ang kumpanya. Opo. May nangyari kay Chairman Wei ngayon. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng grupo, magpupulong tayo. Ako ang pansamantalang papalit sa posisyon ng chairman. Opo, ipapaalam ko na ngayon. General Manager Jiang, ang pagpapalit ng chairman ay kailangang dumaan sa botohan ng Board of Directors. Kailangan kong ipaalam ito sa Board of Directors. Si Chairman Wei ang pinakamalaking shareholder ng grupo, kahit siya ay wala namang reklamo. Kailangan mo pa bang magsalita? Alam ko, ikaw ang pinagkakatiwalaang tao na itinaas ni Su Qinghe. Opisyal kong ipinapaalam sa iyo. Ang iyong posisyon bilang assistant to the president ay tinanggal na. Pumunta ka na ngayon sa cleaning department at maglinis ng CR. Jiang Yurao, alis na ako. Ikaw ay isang kabit lang na umangat. Huwag kang masyadong magyabang. Secretary Wu, ganoon din ba ang iniisip mo? Siyempre hindi, ngayon ay may anak na kayo ni Chairman Wei. At gustong-gusto ka naman na matandang si Chairman Wei. Kung sakaling may mangyari man kay Chairman Wei, kayo ang legal na magiging tagapamahala ng Weishi. Siyempre, susunod ako sa inyo at maglilingkod ng tapa. Sa tingin ko, si Secretary Wu ang may mata. Maganda ang kinabukasan. Ngayon, pupunta na ako para ipaalam ang pulong ng mga executive. Ang Weishi Group ay magiging Jiang na sa hinaharap. Ngayon, si General Manager Wang ng Changsha Group, inanyayahan kanyang dumalo sa gabi na ito. Tiyak na gustong pasalamatan ka dahil sa binigay mo sa kanyang stocks. Nagkaroon siya ng malaking kita. Sana ay naipadala na ni President Wang ang mga produkto. May malaking balita mamayang gabi. Bukas, hindi na magkakahalaga ang mga stock ng Wei Corporation. Maagang pagbati sa ating President Su, na malapit nang maging malaking shareholder ng Wei Corporation. Napakalaking karangalan ng pagdating ni na President Su at President Lin sa piging ng Prosperous Group.
Masyado pong mapagpakumbaba si President Wang. Ang Prosperous Group ay talagang isa sa top 3 na investment giants. Ang mga dumating ngayon ay pawang. Mga kilalang investor mula sa iba't ibang industriya. President Su, sino kaya ang magiging representante ng Wei Corporation ngayon? Ang makakasalo sa piging ng Prosperous Group. Malamang si Wei Cheng Sao lang. Malalaman mo mamaya. Jiang Yurao. Bakit siya nandito? Ang kasalukuyang namumuno sa Wei Corporation ay si Jiang Yurao. Ipinagkatiwala kay Jiang Yurao ang pamumuno. Nababaliw na yata si Wei Cheng Sao. President Wang, congratulations. Ngayong taon, ang capital ng Prosperous Capital ay lumaki ng 10%. Kung may magagandang proyekto sa hinaharap, sana ay may pagkatiwala ninyo sa amin. President Jiang, bilang chairman ng Wei Corporation ngayon, siguradong ipapaalam ko sa inyo ang magagandang proyekto. Magtulungan tayong kumita. Ed Pinghe, huli tayong nagkita. Ang sakit ng suntok mo. Pero dahil ikaw ang dating asawa ni Wei Cheng Sao, pwedeng hindi kita isumbong. Pero kailangan mong ilipat sa akin ang lahat ng shares mo sa Wei Corporation. Hindi naman ako walang puso. Pwede kitang bigyan ng 15% premium. Mukhang si Wei Cheng Sao ay bulag at tanga, pinamunuan ka pa sa Wei Corporation. Mukhang hindi pa alam ni Ed Pinghe na sinaksak si Wei Cheng Sao. Malubha ang kanyang kalagayan sa ospital, hindi sigurado kung mabubuhay pa. Dahil ba sa galit mula sa pag-ibig kaya ikaw, Ed Pinghe, ang nagpapataksil sa kanya? Kung ganun nga, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako magiging presidente ng Wei Corporation? Huwag kang magsinungaling, Jiang Yurao. Kailan ba gumawa si King He? Nang pagkukan ng mga tao. Ed Pingwei, ang swerte mo naman sa lalaki. Kakalayo mo lang kay Kuya Cheng Xiao. Nakahanap ka na agad ng napakagwapong lalaki. Naiinggit talaga ako sa'yo. Ang bait-bait sa'yo ni Wei Cheng Sao. May anak pa kayo, tapos ginanyan mo siya. Ed Pinghe, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ama siya ng anak ko, paano ko siya sasaktan? Ikaw naman, Ed Ping. Nagpaparatang ka ng walang ebidensya, pwedeng kasuhan ka. Mga boss, masaya tayo ngayon sa Changsheng Group. Ayusin nyo, bigyan nyo ko ng mukha. Gusto mo ng shares ko? Panaginip lang yan. Su King, formal notice ito. Tanggal ka na, aray. Aba, nakalimutan ko, ngayon kasi. May chairman ng Lin Group kang sinusunod. Hindi mo na siguro gusto tong posisyon sa Wei Group. Jiang Yurao, di mo ba alam na? Habang si Wei Cheng Sao ay makakapwesto ka bilang chairman ng Wei Group. Ed Pinghe, di mo pa ako kilala. Hindi ako naghahangad ng habang buhay. Basta nagkasama kami, okay na. Tulad namin ni Wei Cheng Xiao. Nagkasama kami, wala akong pagsisisi. Ikaw naman, Ed Ping. Grebe, ibang-iba ka na. 8 taong relasyon, tinalikuran mo lang. Talagang magaling ka, Ed. Ginoong Lin, yang babaeng walang puso. Ingat ka sa kanya. Ikaw na kabit, makikipag-usap ka sa akin. Ginoong Lin, mag-ingat ka sa pagsasalita. Baka magkaproblema ka. Boss Jiang, may mga project ako. Ipakilala ko. Halika. Huwag mo kong pipigilan, papagulungin ng bodyguard. Para matuto siya, di na siya ulit. Hayaan mo muna, madudumihan lang kamay mo. Gawin na. Ikalat ang balita. Titingnan natin kung gaano katagal tatagal yang kabit. Mahal, ikaw naman ang kumilos. Excited na ako. Makita yung mukha ng kabit na yan. Tapos na, hintayin natin. Hoy, nakita mo yung ex mo, gusto mo bang puntahan? Sisikapin kong di magalit. Wala na akong koneksyon sa kanya. Hindi na ako magbibigay pa ng anumang damdamin. Pero, nakakatuwa pa rin na nagsiselos ang asawa ko. Ginoong Jiang, masama ang balita. Bumagsak ang stocks natin. Ano ang nangyari? Ipinahayag ni Su Qinghe online. Naalis siya sa Wei Group. Maraming supplier at kliyente ang nag-anunsyo ng pagtatapos ng pakikipagtulungan sa atin. At nakalat ng balita ang pamilya Lin na hindi totoo ang naunang usapan tungkol sa pagbili nila sa Wei Group. Nahit na ang lower limit ng stock. Ang pamilya Lin, kailan nila balak bilhin ang Wei Group? May kumakalat na sismis noon na interesado ang pamilya Lin na bilhin ang Wei Group.
Kaya tumaas ang stock natin noon. Hindi pa kayo chairman noon, kaya hindi ninyo alam. Siguradong si Sukinghe ang may pakana nito. Ang balita mula sa pamilya Lin, siguradong si Sukinghe ang nagpauso. Gusto niyang wasakin ang Wei Group. Ano ang gagawin natin ngayon, Ginoong Jiang? Kung patuloy na bababa ang stock, hahabulin kayo ng mga shareholder. Lumabas ka muna. Ako na ang bahala dito. Sige. Hujie, bumagsak ang stock ng Wei Group. Dapat nating bilisan. Ginoong Jiang, 2 araw pa lang kayong chairman. Hindi nyo na kaya? Nakaka-disappoint naman, kuya. Hujie, wag mo nang lokohin ako. Gaano pa katagal sa inyo? Ngayon, maraming supplier na nakikipagtulungan sa Wei Group ay tumigil na. Pwede kang magparehistro ng ilang kumpanya para makipagtulungan sa Wei Group. Bibilisan ko ang approval ng kontrata. Sige. Maghahanap ako ng mga taong may utang para gawin ito. Mga 1 linggo. Ipitin ko ang cash ng Wei Group. Sage, nasa inyo na iyan, Huj. Pagdating ng panahon, sabay tayong yayaman. Hahaha. Sige, sabay tayong yayaman. Hintayin na lang natin ang pera. Sukinghe, kahit wasakin mo ang Wei Group. Ano naman? Hindi naman apektado ang kita ko. Ang gusot na ito, hayaan na lang natin si Wei Chengshu ang mag-ayos. Cheng Xiao, gising ka na. Tatay. Ano nangyari sa akin? Dahan-dahan. Hindi mo naalala? Sinaksak ka. 5 araw kang nakahiga sa ICU. Bago naging ligtas. Gaano ako katagal nawalan ng malay? 7 araw ka nang nakahiga. Huwag kang gagalaw, tatawag ako ng doktor. Huwag kang gagalaw. Secretary Hu, kumusta na ang kumpanya? Ginoong Wei, gising na kayo. Ginoong Wei, naglabas na ng pahayag si Ginoong Su na alis na siya sa Wei Group. Maraming supplier at customer ang nag-announce na ng pagtigil sa pakikipagtulungan sa Wei Group. Patuloy na bumabagsak ang stock. Halos nawala na ang kalahati ng market value. Wala na talagang magagawa si Ji Jiang. Nag-away na ang mga shareholder. Bukas ang board meeting. Ji Wei, umuwi ka na. Ji Jiang. Sino? Si Ji Jiang? Si Jiang Yurao? Mula na makumatose ka, si Ji Wei SR ang nag-appoint kay Jiang Yurao. Papamunuan ang Wei Group. Ibig namin kung mo si Jiang Yurao sa kumpanya? Bakit siya ang namamahala? Ji Wei, matagal kang walang malay. Gusto talaga ni Ji Wei SR na si Jiang Yurao ang pansamantalang chairman. Wala kaming magawa. Hoy, Cheng Zhao, hindi ka pa gumagaling. Huwag kang bumangon. Kailangan kong umuwi sa opisina. Ano ba ang minamadali mo? Patingin muna kay doktor. Doktor, paki-check siya. Maganda ang paggaling ng sugat. Ilang araw sa ICU. Nakaligtas ka. Ngayon, magpahinga ka na lang. Magpagaling muna. Aalis na ako ng ospital. Hoy, Cheng Zhao, kalusugan mo ang mahalaga. Kahit anong problema. Hintayin mong gumaling ka bago isipin. Atay, alam mo ba? Dahil sa pag-appoint mo kay Jiang Yurao, sa kumpanya, malapit nang mabangkarote ang Wei Group. Kung hindi ako makadalo sa shareholder meeting bukas, baka hindi na Wei ang apelido ng kumpanya. Paano nangyari ito? Doktor, tulungan niyo ako. Sino ang naglagay sa masamang Jiang Yurao? Bilang chairman, tingnan niyo ang stocks ng Wei Group. Ganyan na kalala ang bagsak. Kahit aso ang ilagay sa pwesto. Mas maganda pa kaysa kay Jiang Yurao. Ngayon, si Wei Chengzhao ay nasa ospital pa at walang malay. Sino ang papali? Mga shareholder, magandang araw. Jiang Yurao. Anong karapatan mo para pumasok dito? Board meeting ito. Ikaw, isang kabit na walang kahit anong shares. Lumabas ka. Lumabas ka. Nakakapag-inom ka pa ng wine? Tumayo ka. Mga ginoo, kahit hindi ako shareholder, ako ang personal na itinalagang acting chairman ni Ji Wei. Kung ganito ang nangyari sa kumpanya, kasalanan ko ba? Kasalanan niya yan. Suking. Siya ang kumuha ng lahat ng kliyente ng kumpanya. Siyempre, sumama rin sila sa kanya. Sa kalagayan ng kumpanya ngayon, kahit sino ang pumalit, wala nang magagawa. Payo ko sa inyo, mas maaga. Naibenta ang mga stocks ninyo para makatipid pa.
Ito ang solusyon mo. Kung hindi ka nakialam sa pamilya ng iba, hindi sana nagkaganyan si Ji-wei at Jisoo. Sa huli, ikaw na kabit ang may kasalanan. Nang ako'y nanumpa, wala namang reklamo ang lahat. Ngayong kulang ang pera ng kumpanya, bigla kayong sumisita sa akin. Ang galing ng plano ninyo. Kung ayaw ninyo sa akin, pwede akong magbitiw bilang chairman. Pero, wala si Ji-wei. Ang kabuuan ng shares ninyong lahat ay hindi sapat para magpasa ng resolusyon. Jiang Yurao, umalis ka na. Cheng Xiao, okay ka na? Ang saya-saya ko. Jiang Yurao, nagbago ka. Siguro, ito na ang tunay na ako. Jiang Yurao, hindi ba mabuti ang pamilya Wei sa iyo? Anong pakinabang nito sa iyo? Hindi ko tatanggapin yan. Wala lang akong kakayahan. Bakit parang sinasadya kong? Wasakin ang Wei Group sa pananalita mo. Ang ex-asawa mo ang may gawa nito. Anong kinalaman ko? Pinagkatiwalaan kita dahil nagbigay ka ng supling sa pamilya Wei. Ganito ka magpasalamat? Pagkakatiwala, isa lang akong kasangkapan ng pamilya Wei para magkaroon ng tagapagmana. Kung talagang pinagkakatiwalaan ninyo ako, bakit wala man lang? Kahit maliit na bahagi ng Wei Group ang ibinigay sa akin, kahit bumili ng bag, hihingi pa ako sa inyo. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Ikaw, nagsisisi akong pinagkanulo ko, si King Hee dahil sa iyo. King He, ang sweet naman ng tawag. Pakinggan mo, iniwan na ang boss ninyo. Pinagtatanggol pa rin. Wei Cheng Xiao, ganyan ka talaga. Nasa iyo na, nangungulila pa sa wala. At sasabihin ko sa iyo, tapos na tayo. Patit anak mo ayaw mo, ibigay mo sa pamilya Wei. Ikaw, paalisin mo siya. Boss Wei, sa wakas nakabalik ka na. Nga, Boss Wei. Nag-aalangan na ang Wei Group. Nandito ka na, nakakampante na kami. Boss Wei, ikaw na ang pag-asa namin. Huwag kayong mag-alala, kahit na marami tayong nawalang matatagal na kliyente. Pero ang pangunahing basehan ay nandito pa rin. Basta't makahanap tayo ng mga bagong kliyente, ang kumpanya natin ay tiyak na mabubuhay muli. Ang Jiang Yurao na ito ay talagang isang mapakunwaring tao. Dapat noon pa, hindi na natin dapat pinasok ang isang lobo sa bahay. Ngayon, pati ang anak ay hindi na niya pinapansin. Talagang masamang tao. Sex na, tatay. Huwag na nating pag-usapan pa. Ji-wei, nakabalik na po kayo. Gaano na ba kalala ang kalagayan ng kumpanya natin? Sa ngayon, ang stock ng kumpanya ay bumaba na ng lampas sa presyo ng paglalabas. Kung wala pang mabuting balita, maaring mas na tayo. Bakit ganito na lang ang natitirang cash flow natin? Pumirma si Ji Jiang ng ilang bagong supplier at nagdala ng mga bagong kliyente. Pero lahat ay kailangan pang punduhan ng grupo. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento ng mga bagong supplier at bagong kliyente. Ang mga bagong supplier at kliyenteng ito ay wala man lang pinakabatayang kwalifikasyon. Ang iba ay mga bagong kumpanyang itinatag na wala pang isang buwan. Paano nirevisa ng departamento ng auditing ng kumpanya natin ito? Lahat ito ay direktang pinirmahan ni Ji Jiang gamit ang opisyal na selyo. Hindi dumaan sa departamento ng auditing. Jiang Yurao. Ay, Cheng Xiao, dumating ka na. Ang tagal nating hindi nakita. Mga dating kaklase. Cheng Xiao, anong nangyari sa'yo? Wala, may kunting sugat lang. Ay, nasaan si King Hee? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Si King Hee, may kunting ginagawa siya. Pagkatapos ng kolehiyo, nag-abroad agad ako. Ngayong taon lang ako nakabalik. Ay, kumusta na kayo ni King Hee ngayon? Marami na sigurong anak? Sa totoo lang, kayo noon ay nagsimula sa wala, at ngayon ay may ganitong tagumpay. Talagang hindi madali. Nga, noon kayong dalawa ay kilala sa campus. Bilang perpektong makasintahan. Ay, naalala ko pa noong. Makita mo lang si Su King Hee, naghintay ka sa ilalim ng dormitoryo ng mga babae. Nang buong gabi. Nga, noon ay mahal na mahal ko si King Hee. Pagkatapos ng kolehiyo, nakatira kami sa isang maliit na upahan, mahirap at walang-wala. Sinabi ko na wala akong hihilingin. Basta palaging nasa tabi ko si King Hee. Nakalimutan ko na ba ang lahat ng ito? King Hee, sino itong gwapong nasa tabi mo? Ito ang asawa ko, si Lin Feng. Si Lin Feng mula sa pamilyang Lin ng Linzhao. Ako nga ay mula sa pamilyang Lin ng Linsao. King Hee, ang galing mo.
Matagal na tayong nagtapos sa kolehiyo at ngayong taon ay unang pagkikita natin. Tara, ipagdiwang natin ang muling pagkikita. Agay. Sa pag-uwi ko ngayon, magsisimula ako ng sarili kong negosyo. Kinghi, ikaw ang veterano. Kailangan mo kaming tulungan. Kinghi, dapat mo kaming alagaan. Kami, ang mga dating kaklase mo. Boss Su, tulungan mo kami sa trabaho. Sige, kain muna kayo. Pupunta muna ako sa banyo. Kinghi, Wei Chingshao, lasing ka na. Kinghi, kaya mo bang talikuran? Ang 8 taon nating relasyon, naalala mo pa ba noong una? Sa maliit na upahan, wala tayong pera. Pero masaya tayo. Sinabi mo sa akin, hindi mo ako iwan kalanman. Itinayo mo ang Wei Corporation para matupad ang huling hiling ng nanay ko. At tinalikuran mo ang malaking sahod sa korporasyon. Hindi ba't ikaw ang unang umalis? Sinabi ko na noon kung ipagkanulo mo ako. Aalis ako agad. Hindi mo na ba naalala? Nung nagkaanak ka sa iba. Pinatawad na kita noon. Pero akala mo hindi kita kayang iwan kaya wala kang pakundangan. Dinala mo ang kabit mo sa harap ko para magpasikat. Kinghi, mali ako, nagkamali talaga ako. Ngayon, malapit nang mabangkarote ang Wei Corporation. Sinasamantala ni Jiang Yurao ang pagkatanggal ng mga kliyente. Gumawa siya ng mga peking kumpanya, inilipat ang pera ng korporasyon. Sa labas. Ang kumpanya ngayon, kahit ang sahod ng mga empleyado sa susunod na buwan, hindi na mababayaran. Ano ang kinalaman ko sa kanya? Naibenta ko na ang shares ko sa Wei Corporation. Lahat ng shares, wala na akong kinalaman sa Wei Corporation. Wala na talaga. Pagsisikap natin yon, nakalimutan mo na? Noong nag-iengkwentro ka para sa negosyo, nagka-bleeding ka sa tiyan, paano mo maibibenta ang shares ng kumpanya? Ngayon, Akala ko nakalimutan mo na. Ginawa mo lang akong garantisado. Kinghi, hindi ang Wei Corporation. Simula sa wala, tayo ang nagtayo. Parang anak natin. Mula noon hanggang ngayon, Wei ang apelyido ng Wei Corporation. Ang 20% na shares, yan ang pinaghirapan ko. Sa mahabang panahon, akala ng tatay mo, aso lang ako ng Wei na nagtatrabaho. Sa mga taon na yon, ipinagtanggol mo ba ako kahit minsan? Kinghi, tulungan mo ang Wei Corporation. Hindi mo ba talaga kayang panoorin na masira ang pinaghirapan natin? Sisira na lang ba ito ng ganito? Kinghi. Wei Chengzhou, paano ka nakakapangahas na humingi ng tulong kay Kinghe? Hindi ba't pinapalayas mo na si Kinghe sa kumpanya? Sa pamamagitan ng iyong kabit. Ano pa ang pinagkukunwari mo rito ngayon? Iyon ay ginawa ni Jiang Yurao. Noong ako'y nasa ospital at walang malay, hindi iyon ang aking kagustuhan. Paano ko maaaring palayasin si Kinghi? Umalis na tayo. Kinghi, Wei Chengshao, sa pagitan natin. Ay tapos na talaga ang lahat. Mula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Kinghi, nawala na ba talaga kita? Kanina, ang kahabag-habag ni Wei Chengzhou. Wala ka bang kahit konting awa? Ang puso ko para sa kanya ay matagal ng patay. Mas maganda yan. Ang stocks ng Wei Group ay lubog na sa baba. Maaari na tayong magsimulang bumili. Hindi ko talaga inakala na maglalakas loob si Jiang Yurao na galawin ang pera ng Wei Group. Pababalikin ko sa kanya lahat ng kinain niya. Ako, ngayon pa lang ay sabik na ako. Na makita ang mukha niya noong panahong iyon. Tara na. Huge. Sister, nasa account mo na ang pera, nalinis na. Salamat, Huge. May nag-imbestiga sa atin. Magtago ka muna sa labas. Alis na rin ako. Sige. Teka. May pera na ako. Anong hindi ko mabibili? Ang kailangan kong gawin ngayon ay tumakbo ng mabilis. Jiang Yurao, may mukha ka pang pumunta rito? Alis na sana ako. Hindi mo na talaga alagaan ang anak mo? Hindi ba't ang batang ito ang paborito at kayamanan ng pamilya ninyong Wei? Anong kinalaman ko roon? Hopan, ay pala ako Luis. Sa ibang bansa, Hindi ko na siya itinuring na anak ko. Akala ko itinuring kitang tunay na anak. Ganito pala ang pagtrato mo sa akin.
Malapit nang mabangkarote ang pamilya Wei, baka pati ang mansyong ito ay ma-auction para bayaran ang utang. Inaasahan mo bang mananatili ako rito para maglingkod sa inyong mag-amang nakakadiri? Tao, saklolo. Tatay, Jiang Yurao, maglalakas loob kang saktan ang tatay ko. Tatay, kamusta ka? Bumangon ka, mabilis. Wei Chengzhao, hindi ako nanakit. Ang matandang ito ang humila sa akin. Umiwas lang ako. Jiang Yurao, hindi kita hinahanap ng gulo. Ikaw pa ang may lakas ng loob na magulo sa bahay namin. Wei Chengzhao, hiwalay na tayo. Bumalik lang ako para kunin ang ilan sa mga gamit ko. Mabuti na lang. Hindi ka pumayag na pakasalan ako noon. Kung hindi, medyo magulo rin ang paghiwalay natin ngayon. Susundin ko ang payo mo. Alis ako ng bansa. Ikaw at ang bata. Mabait ba ako? Ikaw, Wei Chengzhao, binibigyan pa kita ng mukha, no? Dati, chairman ka ng Wei Corporation, mayaman at makapangyarihan. Umaasa ako sa'yo noon. Ngayon, bangkarote na ang Wei Corporation. Inaasahan mo pang bibigyan kita ng mukha. Jiang Yurao, hindi ka mamamatay ng maayos. Cheng Zhao, dahil sa babaeng ito, iniwan mo si Su Qinghe. Ngayon, malapit na mabangkarote ang Wei Corporation natin. Paano na ang magiging buhay naming mag-apo sa hinahara? Wei Chengzhao, hayaan mong sabihin ko sa'yo, bilyonaryo na ako ngayon. Anong klaseng lalaki ang hindi ko mahanap? Hindi ko gusto ang tulad mong may asawa na. Jiang Yurao, inilipat mo ang ari-arian ng kumpanya. Gagawin kong magdusa ka sa kulungan habang buhay. May ebidensya ka ba? Maghahanda na ako para umalis ng bansa at mag-enjoy sa buhay. Dahil ama ka ng aking anak, kapag namamalimos ka na balang araw, maaari akong magpadala ng pera sa'yo. Ikaw, Pangulong Jiang, saan ka pupunta? Su Qinghe. Ito ang bahay ng mga Wei. Ano ang ginagawa mo rito? Mga pulis. Siya ang Jiang Yurao. Jiang Yurao, ikaw ay pinaghinala ang gumamit ng dating kontrata upang nakawin ang ari-arian ng kumpanya. Kumpleto na ngayon ang ebidensya. Sumama sa amin. Hindi ako. Wala akong ginawa. Dalhin siya. Su Qinghe. Maglalakas loob kang galawin ako. Wei Chengzhou ay ganyan sa'yo. Bakit tinutulungan mo pa siya? Ako na ngayon ang pangunahing shareholder ng Wei Group. Hindi ba dapat kong kunin ang perang akin? Ano ang kinalaman nito kay Wei Chengzhou? Kuya Chengzhou, iligtas mo ako. Sa kapakanan kong ina ng anak mo, iligtas mo ako. Mamatay ka na. Kuya Chengzhou. 102 ba? May taong nangangailangan ng ambulansya dito. Qinghe, salamat sa iyo. Yung mga shares na miyembre mo, binili ko na lahat. Ang shares ng ibang shareholders ng kumpanya ay nasa akin na rin. Ngayon, higit 50% na ang hawak kong shares. Bukas magsasagawa ako ng board meeting. Tatanggalin kita sa pwesto ng chairman. Salamat sa pagtulong. Kahit papaano, hindi mabangkarote ang Wei Group. At hindi ito hati-hatiin ng ibang tao. Papalitan ko ang pangalan ng Wei Group bilang sa group. At opisyal na ako ang magiging chairman nito. May hawak pang shares ang tatay mo sa kumpanya, ang mga dividends sa hinaharap. Sa sa inyo araw na. Salamat sa iyo. Binigyan mo ka rin kami ng paraan upang makaahon. Asawa, tara na muna tayo. Ay, Tapos na rin lahat ng problema. Maglilibang lang tayo ng 2 araw bago tayo bumalik sa Linsao. CJ, Bosu, gagawin ko lahat ayon sa inuutos nyo. Ayusin ko na maayos ang mga gawain ng grupo. Kayo po ni Boss Lin ay pwede nang magpahinga ng maayos. sige, pwede na akong maghintay ng sasakyan dito kasama si Lin Feng. Huwag ka na doon at kasi trabaho. Sige. Papatayin kita. Boss Su, ingat. Papatayin kita. Jiang Yurao, nakatakas ka pala mula sa detention center. Su Qinghe, papatayin kita. Winasak mo lahat ng mayroon ako. Jiang Yurao, wala nung nakaraan ay nagaw ni Wei Chengzhou. Si Qinghe mula sa akin. Pinalakas ko na ang seguridad dito. Dahil gusto mong saktan si Qinghe. Ipapakulong kita habang buhay. Su Qinghe, hintayin mo lang ako. Asawa, ayoko nang manatili dito sa Yoncheng. Sige, tara na. Anong nangyari, Qinghe? Mahal, nahihilo ako. Qinghe, hintay ka, dadalhin kita sa ospital. Akala ko dahil sa sobrang pag-inom ng alak noon, na nasira ang katawan ko. At saka yung pinsanang dala ni Wei Chengzhou, na naging sakit na hindi na gumagaling sa buong buhay ko. Hindi na ako magkakaroon ng sariling anak. Hindi ko inakala na ang anak ko ay dahan-dahang dumating na sa mundo. binabati kita, Jilin, buntis ang misis mo. Feng, magiging ama ka na.